So, Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. kung titingnan nyo mga kababayan, dito po sa next topic po, na pag-uusapan po natin, ayon po sa Abante TNT tunay na tabloidista, ito daw pong ombudsman kukuha daw po ng 100 na bagong abogado para daw po sa dagsa ng kaso sa flood control scandal. Kasi hindi naman po talaga kakayanin ng mga staff lang sa ombudsman mga kababayan kung sila lamang po yung mag-aasikaso ng napakaraming kaso ng mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi kung iisipin po talaga natin mga kababayan, marami po talagang sangkot at hindi lamang po isa, dalawa, tatlo hanggang 20 yung sangkot. Kung hindi, sobrang dami po ng sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga kung titingnan nyo, ayon po dito, 100 abogado daw po ang ihahanda at kukunin ng ombudsman mga kababayan para mag-asikaso nito daw pong kaso ng maanumalyang flood control. Sabi dito, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kukuha ang kanyang tanggapan ng 100 bagong abogado sa 2026 para sa inaasahang pagdagsa ng mga kaso kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Remulla, posibleng marami ng flood control related cases ang handa sa Mayo, kaya't kailangan nila ng dagdag na legal manpower. Sabi pa dito mga kababayan, kapag naayos na namin sa DBM, Department of Budget and Management, yung aming plantelya, then tuloy-tuloy na yan. Dagdag pa niya, saan pa ni Remulla, ang mga kukuning abogado ay hindi baguhan. Kundi dapat may 2 hanggang 3 taong karanasan at higit sa lahat, may energy at idealism para gampanan ang trabaho, mga kababayan. Dahil kung titingnan po talaga natin, sa 2026, mas marami pa po ang makukulong. Sa 2026, mas marami pa po mga kababayan na magbabayad. Ano po, dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Hindi lamang po mga kongresista, hindi lamang po mga senator, kung hindi mga kababayan, yung iba pa talaga ng mga literal na sangkot. Ano po talaga dito sa maanumalyang flood control. Katulad mga kababayan, ni na Saldico, at ni na former House Speaker Martin Romualdez, kasi sila po yung mga nababanggit dyan po sa maanumalyang flood control na yan. So ngayon, kung titingnan po natin, bukod pa po dito mga kababayan, alam naman po natin na ito pong iba mga senator posibleng makulong din. Katulad nito pong sina Jinggoy Estrada. Kaya nga hanggang ngayon, mainit pa rin yung usapin mga kababayan nito pong pagtatravel ni Jinggoy Estrada, na kung saan ito daw pong ombudsman na si Boying Remulla humirit daw po kay Tito Soto patungkol daw po dito kay Jinggoy Estrada na huwag payagang mag-abroad. Kasi sabi po dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman ng People's Tonight. Sabi po dito, yan. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hiniling niya kay Senate President Vicente Tito Soto III na huwag pahintulutang bumiyahe sa ibang bansa si Senador Jinggoy Estrada. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Remulla na nagpadala na siya ng liham sa Senado nitong linggo. Nitong linggo lang kaugnay ng kanyang kahilingan laban po kay Estrada. Isinama rin niya si Estrada sa mga listahan ng mga individual na kailangan bantayan ng Bureau of Immigration o retong BI para hindi makalabas ng bansa habang patuloy ang pagsisiyasat mga kababayan sa maanumalyang flood control. Sabi pa dito, ito daw yung sabi mga kababayan ni Boying Remulla. Una nang kinontra ng prosecutor ng ombudsman ang hirit ni Estrada na sa Sandigang Bayan na payagan siyang makabiyahe sa Japan at Europe ngayong Disyembre hanggang Enero. Hawak ng Sandigang Bayan ang graft cases ni Estrada kaugnay ng pork barrel scam o korupsyon sa Priority Development Assistance Fund o etong PDAP. Nang tanungin kung hindi pa paglabag sa karapatang maglakbay ni Estrada ang hirit ni Ombudsman sa Senado, binigyan din ni Remulla na kailangan mag-apply para sa Travel Authority
ang mga nagtatrabaho sa gobyerno bago sila makalabas ng bansa, mga kababayan. Pero kaagad pong nagbigay ng reaksyon dyan si Tito Sen. At ito po, mga kababayan, yung sinasabi niya po patungkol dyan. Pero ituloy muna natin ito. Sabi pa dito, wait lang aniya, lahat ng posibleng mangyari kapag pinayagan makalabas ng bansa si Estrada, that's why we are trying to seek to stop people from traveling when they are under investigation or they have active cases. Paliwanag pa ni Remulla. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure retong ICI para sa usigin sina Estrada, Senador Joel Villanueva at dating ako Bicol Representative Elizalde ko kaugnay ng umano'y kickback mula sa maanumalyang flood control project. So ngayon, kaagad po mga kababayan na nagbigay ng tugon at sagot po dyan, ito pong si Tito Sen. At ayon po sa kanya, ito po yung sabi niya. Ayan Senate President Soto giniit na hindi kailangan manghingi sa kanya ng travel authority ni Senator Jinggoy Estrada para sa mga personal trip abroad. At sinasabi nga ni Tito Sen, hindi na kailangan pa na magpaalam ni Estrada sa kanya o humingi pa ng travel authority sa kanya. Ito pong si Estrada. At yun naman po, mga kababayan, ay naka-Estrada na kung mag-a-abroad po siya or hindi. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, paano po papayagan na lumabas ng bansa itong si Jinggoy Estrada kung alam naman po natin pare-parehas na siya po ay sangkot po talaga sa maanumalyang flood control at mga kickback. Ibig sabihin, sangkot sa pangungumit ng pera ng mamamayang Pilipino. So sabi pa dito, basahin pa natin, nilinaw ni Senate President Vicente Soto III na hindi kailangan ng sinumang senador na kumuha ng travel authority mula sa kanyang opisina para pumunta sa ibang bansa para sa mga personal na lakad. Partikular na tinutukoy dito ni Soto si Senador Jinggoy Estrada kasunod ang panawagan ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Senate President na huwag pahintulutan si Estrada na lumabas ng bansa. Gitre ng Senate President na wala siyang natanggap na anumang request o sulat mula sa Ombudsman tungkol po dito. So yan po yung sinasabi, mga kababayan, dito ni Senate President Vicente Soto III or ni Tito Sen na wala daw po siyang natatanggap na sulat galing daw po kay Remulla na kung saan, mga kababayan, itong si Jinggoy sinasabi na wag payagan ni Tito Sen na mag-travel abroad. Kasi nga baka mamaya pag nag-travel abroad po ito, hindi na po ito bumalik ng Pilipinas at ito po, mga kababayan, tumakas na sa kanya mga posibilidad na pananagutan. Alam naman po natin, mga kababayan, na may kinakailangan po talagang harapin. Ito pong sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, kasi nabanggit po yung pangalan nila dito, at ito pong iba pa na mga sangkot katulad po nitong si Saldico. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, magbabayad at magbabayad po yung mga yan. Hindi pwede makakaligtas sa kanilang mga posibleng pananagutan. At yan po ay tututukan ng gobyerno hanggang sa mapapanagot yung mga yan at hindi na po pamarisan ng iba pang mga politiko. So ngayon, maliwanag na kinlaro dito ni Tito Sen, mga kababayan, na wala po siyang hindi na kailangan ng isang senador na manghingi sa kanya ng travel authority. Kung ibig sabihin dito, kung gusto mag-travel ni Jinggoy Estrada papunta ng ibang bansa, o di mag-travel siya. Hindi na niya kailangan ang basbas pa ni Tito Sen para po makaalis ng bansa. Ay ang problema nga lang, alam naman po natin na may mabigat po siyang kaso. At possible na baka pagka pumunta yan ng ibang bansa, hindi na yan bumalik at mag-alasaldi ko. Yan yung nakikita ko dyan, mga kababayan. Kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, mga kababayan, hingil po dyan sa di umanong panghihingi ng travel authority or rekomendasyon ng ombudsman na humingi ng travel authority itong si Jinggoy Estrada para po makalabas ng bansa. At itong sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na pinababantayan na sa BI sa BI, mga kababayan, ito pong si Jinggoy Estrada. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan. Kasi for sure, hindi po talaga babalik si Jinggoy Estrada. Maniwala kayo. Takot na yan makulong at hindi na yan hahayaan na makukulong pa siya ulit. Mga kababayan, ano po, at hihintay na niyan na manalo yung ibang mga susunod na presidente na papabor sa kanya para kampihan siya.
Yan yung nakikita ko dyan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.